Subiri, Padilla at Bongo itinuro ni Manuel Bunuan. At eto mga banateros, Senator Padilla at Bongo ipapadala nga ba ni Marcos Jr. sa dahig sa ICC? So yun na nga po mga banateros, mga biyaya, at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At kung nagtataka kayo ba't hindi nyo ako napanood sa Vox Populi, next week po ako dahil may emergency lang po akong nilakad ngayong araw na ito. Pero ito nga, matindi yung pag-uusapan natin ngayon. Ito nga pagdiin ni ni former Secretary DPWH Manuel Bunuan dito sa dalawang senador at tatlo pala, kasama na pala itong si Subiri, no, at itong sila Senator Bato de la Rosa at Bongo. At itong bali-balita na itong dalawa daw na si Senator Bato at Senator Bongo at Senator Robin Padilla ay ipapadala daw ni Marcos Jr. sa ICC or sa dahig. Ako, grabe talaga ha. Nung nakaraan parang pa-deny-deny pa sila mapatungkol dito kay Bongo at kay Padilla. Ngayon talagang pinupush na nila. At eto nga ang malapit yan mga banateros, mga kabiyaya. Mukhang nagkasundo at nagkaroon ng deal si Bunuan, Marcos Jr. at Martin Romualdez. Kasi nga kamakailan lang di ba? Tinanggi po na hindi siya pwedeng pumalag po ang Korte Suprema na hindi siya pwedeng maging state witness. So ngayon, ang magiging deal na lang siguro may deal. Oo, kasi katakataka naman na talagang bakit puro na lang sa mga yung mga senador na mga hindi kumakampi sa administrasyong Marcos yung idinidiin, pero samantalang doon sa kabilang mga senador walang itinuturo ito si Manuel Bunuan. At kung hindi naman lingid, kung hindi naman din sa inyo mga banateros ay ganito din ang ginawa noon nila Bernardo at Alcantara. So yung mga diniin lang, yung mga senador na hindi kayang kontrolin ni Marcos Jr., 'di ba? Yun lang yung mga talagang itinuro nila Bernardo, nila Hernandez at Alcantara. So grabe nga ito, no. Ewan ko kung gaano katotoo etong sila Senator Bongo at Senator Robin Padilla ay ipapadala sa ICC or kukunin or parang ibibigay or ibibenta ni Marcos Jr. sa dahig or sa ICC. Ang tindi talaga. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At eto na nga, etong si Marcos Jr., mga banateros, pumunta sa isang shelter or pumunta sa isang evacuation center kung saan ay namahagi po siya ng mga stuffed toys, ng mga laruan para sa mga kabataan. Ay nako, hindi mo na alam dito sa taong to, no? Imbis na pagkain, kumot, gamit sa bahay ang ipamigay, ang pinamigay mga laruan. Ibis na Jollibee man lang sana, isang chicken doy, total palagi naman bida-bida kayo, di ba? Wala, alak na teteng laruan, anong mapapala ng tao dyan? Although mga banateros, pwede naman yun kasi malaking rin yun sa mga kabataan. Alam naman natin, syempre yung mga kabataan stress yan din kapag nakikita nilang ganyan din ang nangyayari at sobrang namumroblema yung mga magulang nila. Pero di ba kung matino kang leader, anak ng timang, masunay mo yung mapapakinabangan talaga ng mga pamilyang yun. Hindi yung laruan ng bata. Ewan ko na lang, hindi na natin din alam kung ano talagang meron utak ito si Marcos Jr., no? Ang lupit Talagang kakaiba yung mindset niya. Oo, ewan ko ba napalaki naman daw siya ng maayos ni Marcos Sr. Si shoutout kay Marcos Sr. Baka sa susunod na kapag nag-usap kayo ng anak mo, pakisabihan naman, kahiya-hiya na yung ginagawa. Pero mo, nung nakaraan, yung subway daw, kaya hindi niya nga masolusyonan yung baha dito. Tapos nung nakaraan, racket. Tapos may naisip na naman siyang bago, yung basura daw, gagawin niyang parang, ayun daw yung pinaka-source ng magiging kuryente sa Pilipinas. Puta basura. Anong connect nun? Basura, may gagawin sa basura para maging kapaki-pakinabang at makuwanan ng kuryente.
Sana mukhang kahit si Einstein di ata kayang gawin yun. Ewan ko dito sa taong 'to, si ewan ko talaga, nahihiwagaan na talaga ako 'no, oo. Biruin mo yung mga naanuhan ng bagyo imbis na dalhan ng kaldero, kahit nga kaldero, kawali, o kahit nga tig-iisang sakong bigas na lamang, eh. Bakit stop toys? Ano yun? Yun yung ngangat-ngatin nila? Ayun yung kakainin nila. Kumbaga ano yun, matindi-tinding ano, matagal-tagal na gutumin sila nung kapag nginat-ngat nila yung mga laruan na yun. At speaking of malupit na utak ni Marcos Jr., ay yung about nga sa basura ay napunta na po or nakarating na sa international media. Okay na sana eh, no? May pagmamalaki na sana to ng mga BBM vlogger eh. Kaso imbis na mabalita ka sa magandang ginagawa mo sa Pilipinas, kagaya lang ni Pangulong Duterte noon na napabilang sa mga maimpluwensyang mga tao sa buong mundo, kahanay niya doon, 'di ba? Sila Vladimir Putin, sila Donald Trump, putay na si Marcos Jr. nababalita sa international media kung hindi mapatungkol sa droga, sa pagiging addict niya. Eh ngayon, nababalita siya about sa basura. Puking inang yan. Wawa naman yung mga BBM vlogger. Mga BBM vlogger, shoutout sa inyo ha. Ibalag nyo yan ha. Ibalag nyo yung ano na yan, yung nakarating ang balita sa international media mapatungkol sa basura na sandamakmak dito sa Pilipinas. Ibalita nyo yan, maganda yan. Panibagong project yan ni Marcos Jr. Okay yan, goods yan. Miminsanan na nga lang mabalita sa international media mapatungkol pa sa basura. Balibasa, basura kasi tong mga to eh. No? Okay mga banateros, eto, pasimula na tayo sa mga exciting part ng mga pag-uusapan natin. Dito muna tayo mapatungkol dito sa binulgar ni Representative Erice, mapatungkol dito kay Ombudsman Boying Remulla. So ano nga ba tong binulgar na to? Ano ba tong binunyag niya? So ito basahin na lang ho natin para mas maiintindihan nyo. Si Sec Boying Remulla ng Department of Justice, mayroon siyang 350 million na confidential funds. Totoo po yan. Nag-request siya kay Saldico ng additional 1 billion. Wow, puta na, paldo si gago, no? 1 billion and 150 million additional. So for 2025, meron siyang 1.5 billion for the first time in history ng SEC or ng pagiging Secretary Justice na may 1.5 billion na confidential intelligence fund. Grabe. Kaya naman pala ka todo ngaw-ngaw, todo protekta si Boying Remulla, todo sunod kay Marcos Jr. Meron naman palang 1.5 billion na confidential funds. Ang tindi naman talaga, paldo si Manong. Ang titindi nila, no? Grabe. Samantalang pinag-aaksayan nila ng panahon yung 125 million ni Vice President Sara Duterte. Samantalang tong kay Ombudsman Boying Remulla, hindi nila iniintindi. Ay napakalaking pera po yun. Tsaka ang pinakamalupit pa dyan, kung noong siya ay Justice Secretary pa lang noon, mayroon na siyang ganitong kalaking confidential fund. What if pa nitong ombudsman na siya? So mapapaisip ka na lang mga banateros na alam mo yun na ang tindi dahil Justice Secretary ka pangalan. Biruin mo, may may 300 million, may 1 billion, may 150 million. Saan nila ginagamit yan? Kasi isipin nyo maigi, kadalasan kasi ginagamit yan sa mga terorista, sa mga yung pagiging sa mga kawatan, 'di ba? So sa ganyan ginagamit yung confidential funds na yan para matukoy at may pangbayad, may pangpondo doon sa kanilang mga source, sa mga intelligent nila, 'di ba? So ang nakakapagtaka kasi nung justice pa lang to, wala nang matatawag na pagiging justice doon sa trabaho ni Boying Remulla. Tapos meron siyang ganito kalaking confidential funds. So, tangina.
Saan nagamit to? Saan napupunta? At eto pang pinakamalupit yan. Bakit hindi na pag-uusapan sa Congress ito at sa Senado? Samantalang yung 125 million ni VP Sara Duterte, nakailang ulit na sila at humantong pa sila dito sa Senado na gumagastos din ng halos 2 billion sa buong kabuuan na mangyayaring impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero grabe, no? Ang tindi kasi, napakakulangot lang, sobrang liit lang nung confidential funds ni Vice President Sara Duterte na nagkakahalaga ng 125 million. Samantalang yung dito kay Ombudsman Boying Remulla ay sobrang laki pero hindi iniintindi ng mga congressman at mga senador. Hindi kasi Jay, bakit hindi iniintindi? Siyempre, mapapansin natin ngayon mga banateros, kaya naman pala, halos na lang puro mga against kay Bongbong Marcos yung mga politikong inaaksyonan ni Boying Remulla. Iniisa nga, tignan mo dati sila Guardiola, 'di ba? Yung iba pang mga senador. Oh, bakit hindi na naiimbestigahan 'yun? Yung mga BBM senators, 'di ba? Ang dami ng mga lumalabas dati na issue na tumanggap nga daw ng limpak-limpak na pera itong mga to, pero bakit walang investigasyon na nangyayari sa kanila? Hindi kaya ito yung ito yung parang matatawag na suhol kay Boying Remulla, etong mga intelligent funds na to. At bakit at ang malupit pa dito mga banateros, bakit hinahayaan ni Marcos Jr. na may ganitong kalaking pera, may ganitong kalaking confidential fund ng isang Justice Secretary na ngayon ay isa ng Ombudsman. So maganda pala nito, Remulla versus Remulla. Iimbestigahan ni Remulla yung sarili niya. Pero ang pinakadelikado dito ay syempre si Representative Irice kasi binulgar niya to. No, talagang delikado siya. Bukas ang makalawa, magugulat na lang tayo na may posas na to. May posas na itong si Irice dahil sa ginawa niyang to. Pero ang kinaganda dito ay nabubulgar. Bagay, bilang lang naman din bilang lang yung mga congressman na naglalabas ng mga ganitong kawalangyaan ng mga sangay ng gobyerno ngayon, katulad na lang nila Kiko Barsaga, Lebiste, etong isa si Irice. At etong si Irice, alam naman ho natin na mga dilawan po ito ha. Ito talaga yung parang parang si Attorney Rowena Guanzon na kahit siya ay kakamping, kahit siya ay dilawan, hindi sila yung parang talagang solid pa rin sila na lumalaban sa korupsyon. At baka sabihin na naman ng mga BBM vlogger diyan na mga tansu vlogger, mga tansundugyot vlogger na na utos na naman to ng mga Duterte. Etong si Irice, alam naman natin na na 100% na na dilawan. Kaya malabong idikit nyo na naman sa mga Duterte, baka sabihin nyo DDS na naman si Irice. So kaya pala ganun pala kalala. Kaya naman pala nagtataka tayo na bakit sobrang sunod-sunuran si Boying Remulla sa mga kautusan ni Marcos Jr. Ganito naman pala kapaldo. Ganito kalaki naman pala ang nakukuhang pera ni Ombudsman Boying Remulla. Ayon kay Representative Irice yan tayo ay nagre-reaction lamang Disclaimer kay Ombudsman Boying Remulla Sir, hindi naman namin malalaman to kung hindi dahil kay Irice. Kaya kung may kakasuhan ikaw, wag ako. Yung si Irice na lang. Marami ng pera yun. So kaya pala kaya pala nagtataka tayo na sobrang daming issue, katulad na lang yung mga inilahad ng 18 Brave Marine mapatungkol sa mga BBM senators, pero ni isa sa mga BBM senators ni isa walang iniimbestigahan ng ombudsman, walang sinisilip ang ombudsman sa side ng BBM senators. Pero dito sa mga senador na hindi kayang kontrolin ni Marcos Jr. ay sunod-sunod, 'di ba? Sunod-sunod na naipapakulong at na ginigipit at tinaharas dahil sa dahil sa lakas or sa kapangyarihan ni Ombudsman Boying Remulla. Ganyang katindi, no? Putang ina, paldo na naman ng mga hayop.
Paldo na naman ng mga buhaya ang mga walang iya. Oo. So yung hindi wala pa ako nahanap na sumagot na si Boying Rimulya mapatungkol diyan sa sinabi ni Rize. Pero malamang sa malamang tatanggi nila yan. Putangin na, sino bang kawatan ng umamin sa ano, 'di ba, sa pagnanakaw niya? Wala naman, lalo na si Boying Rimulya, puta na. Kung gaano kakapal yung balat niyang kutis kalabog, ganun kapal ang ano niyan kaganyang kakapal ang mukha niyang hayop na yan. Kung gaano kakapal yung wrinkle sa mukha ni Ma'am Shitars, ganyan na ganyan kakapal ang mukha ni Boying Rimulya. At speaking of confidential fund, ay etong si Marcos Jr. ay paldo na naman sa tumataginting na 10 billion confidential funds. Pungin na, paldo na naman yung kumpare ko. Putangin na, ang dami na naman pambiling pulbor nito. Ang dami na namang stock nito sa bahay. Ikaw paring bongbong ha. Oo ha, paldo-paldo ka na naman ngayon. May 10 billion ka na naman na confidential fund. Ay, ang tanong, bakit ang mas dumami pa ang mga makakaliwa at mga kurap diyan sa gobyerno kung talagang nagagamit ng gusto yung confidential funds mo na yan? Hindi, ito mga banateros, real talk tayo. Yung confidential fund ng Office of the President, Office of the Vice President, Office, lahat ng mga sangay ng gobyerno, yung mga confidential funds na yan, wala naman hong kaso yan kung talagang nagagamit ng gusto. Kaso nga lang, ang pinakamalupit dito, wala naman tayo nakikitang pinaggagamitan ng mga confidential funds nila na yan. Buti pa yung kay BP Sara Duterte, sobra nilang kinikriticize yun, pero ang ganda pala ng pinapatunguhan ng confidential fund ng Office of the Vice President, katulad na lang nung laptop scam ni Saldico at yung mga nabulgar doon sa Senado, 'di ba? So maganda ang kinahinatnan na yung tanong, etong mga naglalakihang confidential funds ng ibang sangay ng gobyerno, kagaya na lang ni Ombudsman Boying Rimulya, at eto yung bagong confidential fund ni Marcos Jr., ay may napupunta ba yan sa maganda? Ang paldo, no? Parang kung hindi ako nagkakamali, ito ata ang pinakamataas na confidential funds na sa kasaysayan na pagiging presidente, no? Biruin mo, 10 billion, anak ng teteng, paldo na naman. Paldo na naman si Charis. May ano na naman sila, may magaganap na naman na laro. O anak, gumawa ka na ng issue. O mga anak, gumawa kayo ng issue laban sa mga Duterte. Kung sino ang makaka-impress sa akin, may 1 bilyon. Alam niyo, sa totoo lang, parang gusto ko nang maging anak ni Marcos Jr. Paldo Yung tipong wala ka nang poproblemahin pagtanda mo talaga, no? Yung tipong hihiga ka na lang, yung tipong anak ng teteng talagang mag-aantay ka na lang kung kailan ka matetegi. Wala na po problema, hindi katulad natin na problema tayo araw-araw sa gastusin Etong mga anak ni Marcos Jr. na to, kung sakaling totoo tong issue na nagkakaroon sila ng paligsahan, paggawa ng issue laban sa mga Duterte at binibigyan sila ng papremyo ng kanilang ama't ina, no? Grabe, ang tindi. Talagang talagang mahihiwagaan ka dito sa mga pamilyang to Pero ang tindi naman ng balik niyan. Ang masaklap diyan. Ang tindi ng balik niyan, mga banateros. Talagang kung ngayon hindi nyo nararamdaman yan, hindi nyo pa nakikita or hindi pa dumarating sa buhay nyo yung karma na tinatawag diyan sa pera ng taong bayan na ginagastos nyo, ninanakaw nyo, tayo na may matinding karma yan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, sa mga susunod na buwan, taon, araw, linggo, talagang darating sa buhay niyo. May isa pa nga, ang sinisingil nga dyan sa mga ganyang pangyayari ay yung mga mahal mo pa sa buhay. Ang tindi, no? Biruin mo yan, 10 billion confidential funds. Tapos, yung korupsyon sa bansa natin, hindi naman nalulutas. Kadalasan dyan kasi dapat yan ginagamit ng Pangulo, 'di ba? At sa mga terorista, sa mga makakaliwa. Mas dumami pa yung mga makakaliwa ngayon. Mas gumrabe pa yung korupsyon ngayon. So saan ginagamit? Saan gagamitin yung 10 billion confidential fund ni Marcos Jr.? Masaklap pa dito, 'di ba? Ang pinaka nakakaloko dito, mga banatero, sa yung 125 million pinag-aaksayahan nila ng panahon, yung 4.5 billion at ngayon may
10 billion na naman na confidential funds si Pangulong Bongbong Marcos hindi iniintindi ng mga dilawan at pinklawan at lalo na dyan sa Congress, 'di ba? Ba't hindi nila iniimbestigahan? Ito ba ay saan ba 'to napupunta? Nagagamit ba 'to ng tama? 'Di ba? So malamang sa malamang kagaya nung may nabasa ko kung di ako nagkakamali si Attorney Salpanelo na alam na daw parang ang kakahinatnan noong ano na yon, noong tawag dito nung confidential funds na yan ay ano yan, parang pangbayad yan sa mga ano siguro, sa mga galamay niya dyan, sa mga garapata niya na yan. Grabe no, sobrang nakakagigil. Sila ano sila eh, laki sa laki, ano parang alam yon yung talagang paldo-paldo sila pagdating sa pera natin. Tapos tayo na ng mga nagbabayad, nagpapakahirap dyan sa pera na yan. Tayo yung sobrang hirap na hirap. Ang titindi nitong mga to, nakakagigil. O sa mga nanay na nanonood sa TV, sa mga nanonood ngayon na viewers ko, baka pwedeng pakihinaan or palayasin mo yung bata na nandyan sa gilid mo kasi magmumura lang ako, nakakagigil eh. Sa lahat ng mga kurap dyan sa gobyerno, lalong-lalo na kay Bongbong Marcos Jr., sa lahat sa inyo, mapa-Congress, Senado, saang man sangay ng gobyerno, mga buwakang ina nyo, kasama na ng mga pamilya nyo, putang ina nyong lahat. Grabe na yung ginagawa nyong korupsyon sa bansa natin. Sobrang hirap na yung mga kababayan natin sa nangyayaring baha. Pero kayo, binabaha kayo ng pera namin. Mga buwakang ina talaga tong mga to. No? Nakagigil. Sa totoo lang, sobra ako nang gigigil. Parang, alam mo yun, kung pwede lang bunutin dito sa cellphone ko yun, tapos sakalin ko Tanginang tong mga to, hindi talaga sila nananawa, no? Tapos ang pinakamatindi pa niyan, mga banateros, ay utang pa si Marcos Jr. ng 3.3 trillion para daw sa ikakaayos ng ekonomiya. Oy, putay na mo Marcos Jr., gusto mo bang maayos yung ekonomiya? Lumayas ka dito, lumayas ka dyan sa pagiging presidente mo. Yan, sure ako, maayos yung ekonomiya. Uunlad ng ekonomiya ng bansang Pilipinas pag wala ka na dyan, buwakan ng ina mo. Ang ina, no? Sana pupunta yung mga pondo? Bakit kailangan pang umutang? Grabe na yung utang ng Pilipinas. Halos papunta na tayo sa naidagdag na halos 10 trillion na. Halos magte-10 trillion na ang nautang ni Marcos Jr. simula nung umupo siya bilang presidente ng bansang Pilipinas. Tapos ngayon uutang na naman. Samantalang may paparating naman na pondo na 7.2 trillion sa 2027 national budget. Bakit ayaw na lang nilang gamitin yun o hatiin sa ekonomiya at saan ba talaga napupunta yung pera na yan? Sa bagay, bakit tanong ako ng tanong alam ko naman na mapupunta lang naman sa mga bulsa nila yan. Diyan tulonggis din ako tanong din ako ng tanong tanga ko din. Pero grabe no, talagang lintik na parang napapansin ko mga banateros na habang palapit na ng palapit ang pagkatapos ng termino ni Marcos Jr. Parang panakaw, paggrabe ng paggrabe ang pagnanakaw niya sa pondo ng taong bayan no. Hindi mga banateros, nahalata nyo rin ba? Grabe, ang tindi talaga habang papalapit ng papalapit ang 2028, ang 2027 parang mas tumitindi pa ang pagiging kawatan ni Marcos Jr. at iba pang mga politiko sa kaban ng bayan. Parang parang hindi wala talaga silang kabusugan No, wala silang kabusugan sa mga nangyayari ngayon, sa mga ninanakaw nila, paulit-ulit na lang. Tapos tayo, hinahayaan lang din naman natin. Hindi, wala naman talaga walang ibang makakaharang nito kung talaga magkakaisa ang bawat Pilipino na sobra na tong grabing nakawan na nangyayari ngayon. Although, aminin ko naman talaga, sobrang naman na lahat naman ng administrasyon may nangyayaring nakawan talaga, may nangyayaring korupsyon. Yun nga lang nung panahon ni Pangulong Duterte talagang naibsan at talagang talagang takot yung mga kurap na magnakaw basta-basta kasi ngayon naman grabe.
lantaran na eh. Kahit naman nung panahon pa ni Emilio Aguinaldo, meron naman na talagang korupsyon. Hindi naman namin tinatanggi yun. No? At ang kinaganda nga lang nung panahon ni Magsaysay at ni Pangulong Duterte, talagang naibsan yung pagnanakaw ng mga korap sa gobyerno. Kaso nga lang, kung ano yung ginawa ni Pangulong Duterte na mas trabahuhin niya na wag dumami at wag umabuso yung mga kurap sa bansa natin, yun naman yung kabaliktaran na nangyayari ngayon sa panahon ni Marcos Jr. Kung nung panahon ni Pangulong Duterte level 1 lang ang korupsyon, tangin na ngayon parang times 100. Tapos ang pinakamalupit dito, lantaran tayong niloloko, 'di ba? Iyan ang pinakamalupit yan, lantaran tayong niloloko. Paulit-ulit na sinasabi ng mga galamay ni Marcos Jr. na okay ang ekonomiya ng Pilipinas, okay yung ganito ng Pilipinas, maganda yung ganito ng Pilipinas. Tapos magugulat tayo sa mga susunod na araw na ilalabas na lang sa balita na uutang si Marcos Jr. para sa ikakaunlad ng ekonomiya. Ha? 'Di ba? Ganun kalupit. So talagang grabe yung panloloko na ginagawa sa atin eh. Ang tindi na eh. Biruin mo may 7.2 trillion. Tapos yung utang ng Pilipinas halos magte-10 trillion na. Tapos ngayon uutang na naman siya. Tangin na nga, saan napupunta yung hayop na yan? Hayop na yan, nagtanong na naman ako eh. Sa bagay, mga banateros, itong nangyayaring korupsyon ngayon, kaya yung iba hindi umiimik, yung ibang mga kongresista, mga dilawan, mga pinklawan, alam mo yung mga mortal na kalaban ni Marcos Jr., kaya hindi naman yan umiimik, dahil sila lang din naman yung naikinabang. Sila naaambunan sila dyan, posible. Sa tingin nyo, bakit tahimik yung mga yan? Naaambunan sila, hindi sa takot sila kay Marcos Jr., hindi yan natatakot. Doon nga sa tatay, hindi sila natakot noon dito pa sa anak na to napakadaling utuin nitong kumag na to. Napapakinabangan lang talaga nila ni si Marcos Jr. para sa mga Duterte at bukod pa doon nagkakapera sila. Naaambunan sila kung ano man yung nakawin ni Marcos Jr. sa pondo natin. Kaya ngayon tahimik sila, diba? Mababansin nyo, wala man lang nagre-react. Diba? Mga daw sila, mga kalaban daw ng kurap. Putay na, lantaran na yung korupsyon ngayon. Wala man lang sinasabi, wala man lang yung mga tulpo, di ba? Yung mga tulpo na sabi, kakampi ng mahihirap. Putay na, lantaran ngayon, pag nanakaw ngayon, isang salita, walang nakukuha sa inyong taong bayan. Ang masaklap pa niyan, sinabi pa ni Erwin Tulfo, nahayaan na lang yung flood control na yan. Hayaan nyo na yan. Yung mga yung may mga pork barrel dyan, ibigay nyo na lang yan sa DPWH. Diba? Ang ganda ng payo ng mga tulpo. Yung mga puro kuda dyan, katulad nila Ontiveros na kalaban ng mga kurap. Putang ina bakit ngayon? Lantaran yung nakawan, di kayo makapagsalita kasi nga, bossing nyo si Marcos Jr. Kung sa bagay, sisingilin naman natin sila dito lahat pagtapos ng termino ni Marcos Jr., yun nga lang, medyo magiging masikip yung mga kulungan rito sa bansang Pilipinas kasi alam naman din talaga natin na maraming makukulong. Marami talagang makukulong sa pag-upo ni Vice President Sara Duterte. Kaya VP Sara Duterte, pag naging presidente ka na, magpatayo ka pa ng mga ilang kulungan kasi marami-rami kang maikukulong. Halos lahat ata ng mga politiko ngayon, putayan na, naaambunan dito sa mga ninanakaw ni Marcos Jr. Yung bilibid, gawin mong times 3. Yung mga kriminal, mga adik, mas dumami din ngayon. Mga sindikato, mas dumami din ngayon sa bansa natin. Kaya kailangan mo talaga, yan ang una sigurong gawin mong project na magtayo ka ng mga kulungan. O kaya, para hindi naman, kasi siyempre, magastos pala yun, no? Oo, gagastos pa. Hindi, ipatupad mo na lang yung firing squad. Kahit kahit kami na lang ng banateros ang ang hahatol sa mga korap sa gobyerno. Hindi, joke lang. May tamang proseso diyan. Pero ako talaga gusto ko firing squad Yung tipong babarilin mo na sa yung papatamaan mo na sa paa para lang maramdam niya yung sakit, papatamaan mo na sa paa. Tapos bandang sa hita,
Tapos dito sa kamay, ito dito mismo yung bubutasin niya para maramdaman niya kung ano yung ninakaw niya, 'di ba? Kasi putang ina mga hayop na 'yan eh. Buhay din ang inilaan ng bawat Pilipino diyan sa pera na 'yan. Yung iba nga nagsasakripisyo ng buhay ngayon. Maraming namamatay ngayon dahil sa pagbaha, sa paglandslide sa iba't ibang lugar. So karapat dapat lang talaga sa mga buwakan ng ina na 'yan ng mga ng mga tawag dito ng mga kurap na yan ay firing squad na lang, wag nang ikulong. O kasi kapag kinulong mo pa yung mga yan, gastos pa yan, diba? Magpapakainin mo pa. O tapos yung iba pa diyan baka malakas ang kapit sa loob ng bilibid, puta na naka-aircon pa. So puta na kapag napatunayan sila na sila ay kasali or kasama nila Marcos Jr., Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos at Sandro Marcos, dapat i-firing squad na lang, firing squad yan. O, tapos yung mga leader ng mga ng mga tawag dito, ng mga ng corruption ngayon, yung mga mastermind sa sa pangungurap sa pondo ng taong bayan, maganda siguro yan. Medyo pahirapan muna. Sa kulungan, hagisan muna sila ng mga bahay ng mga bubuyog. Lagyan muna sila ng mga yung mga insekto na sobrang grabe manakit. Para talagang lasap nila. O kaya balatan sila gamit ang lekater, isang Pilipino, isang kurot, no? Puta nang tindi nun, no? Papatayuin sila sa sa yan diyan sa Liwasan Bonifacio, tapos tatawagin lahat ng mga Pilipino, no, yung mga OFW, umuwi muna kayo dito. Tapos bibigyan ng isang lekater, isang ganun lang, isang kagat lang sa balat hanggang sa maubos yung mga balat ng mga kurap na yan, lalong-lalo na yung mga mastermind na yan. Yan talaga dapat ang gawin sa kanila. Talagang dapat ay iparanas sa kanila kung ano yung hirap, sakripisyo na nararanasan ng bawat Pilipino ngayon. Kasi sa totoo lang, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte na kapag hindi mo dinala ang mga Pilipino, hindi rin yan talaga matututo. Kaya ganyan din yan sa korupsyon. Hanggat hindi mo dinadala yung mga hayop na mga kurap dyan sa gobyerno, hanggat mabait ka dyan sa kanila, hanggat walang talagang hindi yan madadala yung mga yan. Paulit-ulit lang nilang gagawin yan. Kaya dapat talaga maipatupad yung firing squad sa mga kurap Talagang dapat maipatupad yun. Kahit man lang sa isang beses. No, sa isang beses man lang. Tangina siguro, sabi ko sa inyo, kapag napalitan, halimbawa natapos yung termino ni VP Sara Duterte at iba naman ang maupong presidente ng bansang Pilipinas, siguro wala nang mangungurap. Talagang payapa tayo sa kaisipan natin na yung pondo, yung mga tax na binabayaran natin ay mapupunta talaga sa tama at hindi sa bulsa ng mga kuratong baliling na nandyan sa Congress, Senado, sa lahat ng sangay ng gobyerno. At ayun na nga mga barateros, mapunta na nga po dahil dito kay Manuel Bunuan, kung saan itinuturo niya si Zubiri, si Senator Robin Padilla at Senator Bongo na di umano'y nakakasama dito sa 24 billion leadership funds. Tangina, gamit na si Bunuan, parang Bernardo Alcantara Hernandez lang Eto, hindi na rin naman tayo dito bago na, hindi na tayo parang na-shock na etong si Bunuan ay ituturo etong sila Senator Bato at Padilla. Alam naman na natin na etong dalawang senador na to ay matagal na talagang pinupuntirya ni Marcos Jr. dahil nga hindi niya kayang hawakan sa leeg tong mga senador na to. Halos lahat naman ng mga senador na kumakampi sa mga Duterte talagang niyayari nila, di ba? So ang malupit dito sa mga bali-balita, may posibilidad daw, wag naman sana mangyari, na etong sila Senator Padilla at Bongo ay ibebenta ni Marcos Jr. sa ICC. Kasi nga, 'di ba, parang naudlot yung kagustuhan ni Marcos Jr. na maipadala si Senator Bato de la Rosa sa ICC. So dito naman sa dalawa, etong dalawang senador naman na sila Padilla at Bongo naman ang pupuntiryahin ng bangag na administrasyon. Ang tindi talaga no. So lahat ng BBM senators malilinis.
Kasi parang ganun yung gusto niyo ipamukha sa amin eh, yung mga senador na hindi lumalabag sa kautusan or kagustuhan ni Marcos Jr. eh hindi man lang napag-uusapan at hindi man lang naiimbestigahan mapatungkol sa mga issue na kinakaharap nila kagaya na lang ng mga isiniwalat ng 18 ex-Marines. Eh bakit dito na lang nakatuon? Pero hindi naman na nga bago to at alam naman din na natin, matagal na nating naririnig na talagang isusunod itong sila Bongo at Padilla at etong sila Cayetano. So wala na talagang matitira dito sa dito sa mga senador na to, si Loren Legarda din, 'di ba? Talagang ngayon may plunder case ata na ipinataw sa kanila si Ombudsman Boying Remulla. So ang matitira na lang talaga sa mga senador na hindi kayang hawakan sa leeg ni Marcos Jr. ay isa na lang, si Senator Pia Cayetano na lang ata ang matitira talaga. So mag-isa na lang. So talagang may posibilidad na ma-impeach si BP Sara kasi nga hindi naman makakaboto. Pero pwede silang bumoto sa totoo lang kaso paano boboto? Si Senator Bato de la Rosa nagtatago, si Senator Rodante Marcoleta Jinggoy nakakulong. O ngayon si Alan Peter Cayetano may posibilidad din na kasuhan, may posibilidad din na makulong at etong sila Senator Robin Padilla at Bongo mukhang ibibenta at ipapadala ni Marcos Jr. sa ICC. So wala na talagang matitira. Si Loren Legarda mukhang makukulong din. So grabe na talaga no? Grabe na tong panloloko. Ewan ko na lang bakit kasi, ewan ko na lang sa totoo lang, hindi ko naman sa hinihimok yung mga kababayan natin. Pero sa mga katulad na lang sa Iglesia ni Cristo, sa mga kapatid nating mga Muslim, sa tingin, magtatanong lang ako sa inyo. Kasi sa Iglesia ni Cristo, siguro may pinaplano at hindi natin alam kung ano yung nasa isip nila. Baka may sinasagawa rin sila. Pero tanong ko na lang sa mga kapatid nating mga Muslim, hahayaan nyo ba na kauna-unahang kapatid natin na Muslim ay hahamakin, wawalang yain at gigipitin ni Marcos Jr. At ang malupit pa dyan, wala namang talagang iyang kaso na ibinibintang kay Senator Padilla, kay Senator Robin Padilla ay alam naman din nating gawa-gawa lang yan. So mga kapatid nating mga Muslim, mahayaan nyo ba na ipadala si Senator Robin Padilla sa ICC? Kung ako yung tatanungin, hindi talaga ako papayag niyan. Kahit nga hindi ako Muslim no, may dugo akong Muslim pero wala akong hindi talaga rin hindi ako papayag na hindi ako papayag na ganyan ang gawin kay Senator Padilla at kay Senator Bongo. Grabe na yan, ang tindi talaga ni Marcos Jr. no, kawatan na, grabe pa sa lahat na lang no, lahat na lang ng kademonyohan nasa iyo ng puking ina mo. Lahat na ng kademonyohan nasa iyo na lahat. Magtira ka naman ng konting kasalanan para sa iba. Tangina, nasa kanya na lahat Parang lahat na parang nung pinanganak tong taon to, sinalo niya lahat ng pwedeng gawin niyang kasalanan sa mundo. Ang tindi no? Tapos ngayon ewan ko na lang talaga. So yon mga barateros, kayo, ano bang may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin, lalong-lalo na ho dito kay Senator Bongo at Padilla at sa mga kay Cayetano, sa lahat ng mga senador na hindi kayang kontrolin ni Marcos Jr. at lalong-lalo na nga dito sa dalawa na ibebenta daw ni Marcos Jr. sa ICC. So ano pong may kukomento nyo dyan? Papayag kayo ba? Payag ba kayo? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad, sa panig ng mundo at sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers, especially to Banat Bay, sa SMNI, kay Pastor, sa pamilyang Duterte. So yun po. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance